Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok din ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday si Sister Jocelyn Elwell of El Shaddai, Washington, D.C. Chapter. Greetings coming from Rosalinda Gale. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Jean Mirafuentes. Meron siyang 17 na mga comments. Nandyan din si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 68 na mga comments. John Esperanza, meron siyang 55 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 50 na mga comments, and Sam Pagita, meron siyang 49, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, i-congratulate natin ang nanalo sa ating pa-contest na kung saan viewer na may pinakamaraming comment dyan sa ating comment section. So, congratulations kay Ma'am Jean Mirafuentes. Okay? At syempre mga kababayan ko, syempre pasalamatan din natin ang nabigay sa atin na super thanks or pangkape ni Sir Ivan. Thank you so much kay Elmira Yulbrecht, nagbigay sa atin ng 12 euro. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, sa pag-uusapan natin itong si Jesus Cordero, ito nangyari sa minority at saka sa majority doon sa Senado kasi nga merong dramahan na nangyari mga kababayan at meron ding nakakagulat na nangyari. Dalawa ang topic natin tungkol sa Senado. Siyempre, yung napabalita na meron daw Senate co supposed to be na mangyayari kanina. Pero hindi natuloy. Bakit? Mamaya i-explain natin yan. At siyempre pag-uusapan natin itong si Bato de la Rosa, itong si Binoy, ito si Sara Duterte at marami pang iba. So before natin sila pag-uusapan mga kababayan, dito muna tayo sa good news siyempre para makita ng mga DDS at para magiging updated sila sa lakad ni President BBM at saka kung ano yung mga bagong proyekto under Marcos administration. For more details, let's watch this. At sa punto kong ito, narito na ang update tungkol sa mga aktibidad at programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, mahigit 1,000 senior citizens at mga driver ng jeepney at tricycle ang tumanggap ng tig sa 10 kilong bigas ngayong araw o kahapon sa Mandaluyong City sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng bigas na direktang binili mula sa mga magsasaka sa Nueva Ecija bilang suporta sa lokal na agrikultura at upang matulungan ang mga pamilyang nangangailangan. Layunin ng programa na maabot ang mahigit 25,000 benepisyaryo sa lungsod ng Mandaluyong. Samantala, 135 mga scholar mula po sa 27 barangay ang tumanggap din ng tig 20,000 pesos na educational assistance sa ilalim po ng Social Civic Projects Fund o SCTF. Ang Pangulong Marcos Jr., kalahati ng pondo na inilaan sa bawat barangay ay nakatutok po sa scholarship program
upang matulungan ang mga estudyanteng makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Hinimok din ng Pangulo mga scholar na pagbutihin ang kanilang pag-aaral at sulitin ang oportunidad na ipinagkakaloob ng gobyerno. Binigyan din niya ng edukasyon na isang yaman na hindi kailanman maagaw at magsisilbing daan tungo sa mas maunlad na buhay para sa pamilya, komunidad at sa buong bansa. Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Undersecretary for Economic Affairs Jacob Hellberg ang mas malalim na ugnayang pang-ekonomiya at pangkalakalan. Ito'y dahil sa malaking posibilidad ng paglikha ng 1 milyong trabaho para sa mga Pilipino habang isinusulong ng Pilipinas at Estados Unidos ang pagpapalawak ng ekonomiya at kalakalan sa bansa. Kabilang sa mga tinalakay sa pagpupulong ang Luzon Economic Corridor, Technology Partnerships at Supply Chain Cooperation. Ayon sa administrasyon, inaasahang makakatulong ang LEC o LEC para makamit ang double-digit economic growth ng bansa. Kasabay din ito ang paggunita din ng Pilipinas at Estados Unidos ng ika-80 anibersaryo ng diplomatic relations na nagpapakita ng matatag na ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng inobasyon at ekonomiya. Inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang update sa isang flood mitigation project sa bahagi ng Quezon City na madalas bahain. Ito'y bilang paghahanda sa nalalapit na panahon ng tagulan. At ayon sa Pangulo, hindi lang sa Metro Manila ang hakbang ng gobyerno kontra baha. Trauma na para kinalinda ang baha na kanilang nararanasan sa Barangay Tatalon sa Quezon City tuwing may sama ng panahon. Minsan, abot kasi hanggang sa ikalawang palapag ng kanilang bahay ang baha. Ang hirap talaga po, sir, kasi yung paglinis, paghakot ng mga gamit, iakit sa taas. Ang hinaing na yan ng mga tulad ni Linda ang naistugunan ng pamahalaan. Kaya ngayong araw, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng ginagawang flood mitigation project sa G. Araneta na sinimulang isaayos mula noong Marso ng nakaraang taon. Bahagi ng Drainage System Improvement Project ang mas pinalawak na kapasidad ng mga tubo na ngayon ay nasa 10.18 cubic meters na mula sa dating 1.91 cubic meters. Dahil dito, inaasahang mapapabilis nito ang pagbaba ng baha mula sa dating mahigit 19 na oras tungo sa mahigit 3 oras na lamang. Makatutulong na rin ito upang mabawasan ang nakatenggang tubig, panganib sa kalsada at pagsisikip ng trapiko. But this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water, na ilabas ang tubig. At para naman, hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga isang metro pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila doon sa lupa. 1 metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo nasa tagulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan. Mayroon ding 2 pumping station na pansamantalang ilalagay. Pero sabi ng presidente, meron na tayong pump dito, may bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baka agad dito Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River. binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. na bagaman inuuna ang Metro Manila, kasabay ding isinasagawa ang mga flood mitigation efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa. This is only one part of the interventions that we will be making. Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is a way to find a way to flood control. Maganda din kung maayos yan para mabawasan naman ang pagtaas ng baha dito sa aming lugar. Kasi yearly talaga, inabaha talaga kami dito sa Tatalon. Malaking tulong yun sa inyo. Oo, malaking tulong sa amin yun. Sana naman, hindi na kami mabaha.
May habang 758 meters ang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 482 million pesos. Inaasahang makukumpleto ito sa May 31. Kasabay ng mga pagpapatupad ng mga proyekto kontra baha, tuloy din ang pagtutok ng pamahalaan sa mga isyu ng korupsyon sa flood control projects. Gagawin natin yung trabaho natin para mapanagot sa tulong ng Ombudsman tsaka ng DOJ. Nakita nyo na naman, no, itong mga nakaraan, dahan-dahan nagagabas na ng DOJ at ng Ombudsman ng mga kaso. So tuloy-tuloy ang cooperation natin doon. Nangunguna sa agenda ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan ang pagpapatibay ng seguridad sa Indo-Pacific region, kung saan sinabi ng Pangulo na nais din niyang matalakay ang mas maigting na pagtutulungan para matiyak ang seguridad sa enerhiya. Mas pinalalalim pa ng Pilipinas ang ugnayan sa Japan sa gitna ng mga usapin sa seguridad at ekonomiya. Sa ginanap na roundtable discussion kasama ang hanay ng media mula Japan, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kabilang sa kanyang pangunahing agenda sa magiging state visit sa Japan sa susunod na linggo ang security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, maging sa mas malawak na konteksto ng ASEAN. We are going to discuss those to fully implement those agreements, and the differences now between the approach of Japan when it comes to security and defense, especially in the region, I will also bring up to see what it means in terms of further cooperation and assistance, not only to the Philippines but to ASEAN as well. Kabilang dito ang Reciprocal Access Agreement kung saan inaasahang lalawak ang joint combat training ng mga sundalong Pilipino at kanilang katuwang mula Japan. Gayon din ang cross-servicing agreements at pagpapalawak ng suporta ng Japan sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ayon pa sa Pangulo, malaki ang naging gampanin ng Japan sa balikatan exercises na ginanap kamakailan na anyay patunay ng mas pinaigting na interoperability ng mga kaalyadong bansa. This is all in the context of Japan's new posture in terms of defense and security, and that Japan is now allowing itself to participate in such exercises, and that is important because that changes the playing field, as it were. Sabi pa ng Pangulo, bukod sa suporta sa depensa at seguridad, malaki rin ang bahagi ng relasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng kalakalan at development assistance. Kabilang dito ang official development assistance sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA, Asian Development Bank at iba pang financing institutions na sumusuporta sa infrastructure at development projects ng Pilipinas. We will not be able to secure the region and continue with its peaceful nature if we do not very closely ally with one another and coordinate with one another. Even if in terms of, I'm not talking necessarily only about large military exercises, but also about the sharing of information, the sharing of technology, the training that the Japanese military can have here in the Philippines and the Philippines in Japan. Prioridad din ng Pangulo ang pagpapatatag ng supply ng enerhiya sa gitna ng patuloy na epekto ng Middle East crisis na nakaaapekto hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon ng ASEAN. Katunayan, napag-usapan na rin sa mga nakaraang ASEAN meetings ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na nakalinya sa pagpapatibay ng regional energy cooperation. Gayon din ang ASEAN Power Grid Initiative na layong palakasin ng energy sharing at renewable integration sa rehiyon. I think Japan has also offered a response mechanism to provide up to $10 billion in terms of assistance, and the power or partnership on wide energy and resources resilience power. I speak a lot about ASEAN because as chair, I feel a responsibility that we have to include in ASEAN the arrangements and partnerships and engagements that the Philippines itself will make.
Kung matatandaan, sa nakaraang mga buwan ay nanatiling stable ang supply at presyo ng basic necessities and prime commodities o BNPCs. Kabilang ang mga tulong pinansyal na naipamahagi ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at implementasyon ng price cap sa bigas. Kumpiyansa ang administrasyon na mas lalalim pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa darating na state visit na inaasahang magpapalakas sa seguridad at ekonomiya ng dalawang bansa. Let's just keep the machine, the economic machine running and continue to invest in that. Di ba? Busy-busy ang ating presidente. Very hardworking si President BBM. Mga kababayan ko, inuna ko muna yung good news. Kasi nga kapag doon natin yan ilalagay lagi sa gitna, hindi yan makikita for sure ng mga DDS, di ba? Para sila magiging updated. Kasi nga lagi nilang sinasabi hanggang ngayon, lalo na yung mga trolls, yung mga DDS vlogger nila. So yung iba, nauto din na wala daw tinatrabaho ang ating President BBM. Lagi lang daw nagtatambay lang, walang tinatrabaho. Wala bang tinatrabaho? Yung kanina ng good news, yun ang nangyari or yung lakad ni President BBM kanina at saka yung kahapon. So now you know, mga DDS. Don't worry. Ang ating President BBM, napakagaling yan na presidente. Mabait yan na presidente. And very hardworking. Walang ibang iniisip kundi paano niya mapalago ang ating ekonomiya sa Pilipinas at kung paano pa mapaganda ang buhay natin sa bansang Pilipinas. Okay? Mga kababayan ko, dito tayo sa nangyari sa Senado. Kasi nga, meron kasing balita-balita kanina, di ba lagi ko yung ipinopost doon sa ating Facebook account tungkol kay Cheese Escudero. Kasi nga itong si Cheese, ito ay planong iupo ni Cayetano bilang isang Senate President. Siya supposed to be ang papalit kay Cayetano. Kasi nga 'di ba si Cayetano ngayon talagang bugbog sarado ngayon sa mga nangyayari mga kababayan diyan sa Senado. Yes, bugbog sarado talaga itong si Cayetano. At saka dahil din kay St. Peter Cayetano, pangit na ang imahe ng Senado. Marami ng mga tao at majority ng mga Pilipino wala na ngayong tiwala sa Senado dahil yan kay Cayetano. So ngayon, ang plano nila ng majority na itong si Cheese Escudero ang ipalit dito kay Cayetano. Kaya lang, ang plano nila, itong si Cheese ay lalapit sa minority bloc. Yes, you heard it right. Plano niyang lalapit doon sa minority bloc. Doon sa grupo nila ni Win Gatchalian, di ba? Nandun na ngayon si JB, itong si Mig Zubiri, sila mga Tolfo, nandun lahat sa minority. So ito ang plano nila. Sipin yan ang plano ho ng majority. Na kahit hindi na sila majority, itong grupo nila ni Robin Hood, di ba, grupo nila ni Cayetano, ang mga Bilyar, walang problema as long as maprotektahan lang itong si Sara Duterte. So ang plano ho ng majority, meron daw 4 na mga senador ang lilipat doon sa minority para maging majority sila at para mapalitan itong si Cayetano. Ano pa ang plano nila si Ivan? Na ang gusto ni Cheese Escudero, dadalhin niya yung 2 Bilyar. At saka itong si Jinggoy at saka itong si Joel Villanueva. Ang nilapitan niya mga kababayan, ang 11 senator. Sila si Win Gatchalian at saka itong mga Tolfo brothers. Pero itong si Cheese Escudero napahiya. Hindi siya pinagbigyan, mga kababayan. Hindi pinagbigyan ang kanyang gusto. Nasabi niya, sila daw 5 lahat, itong si Cheese, itong 2 Bilyar, at saka itong si Jinggoy, at saka si Joel, lilipat sila asap sa minority. Pero ang gagawing Senate President daw dito, itong si Cheese Escudero. Di ba? Yan ang plano nila. Gusto talaga nila na maiupo ulit itong si Cheese Escudero para yung forthwith na impeachment trial para kay Sara Duterte ay hindi mangyayari. Yung forthwith, alam natin na hindi alam ni Cheese Escudero yung forthwith. Ang alam niya, i-archive yung impeachment trial. Diba? Maraming palusot, maraming delays. Yan ang plano nila. Pero hindi pinagbigyan. Diba? Napahiya. Na itong si Tolfo daw, sinabihan niya si Cheese na kain suka. Kain suka, ang pagbabalik mo ayaw ng minority. Tinanggihan ng 11-member Senate Minority Bloc ang pag-alok ni Cheese Escudero na maging Senate President.
kahit sinabi nitong dala niya ang suporta ng 4 na senador. So ang sabi ni Tulfo, parang kain-suka naman yan kapag kumampi pa tayo kay Cheese, tayo pa magmumukhang tanga niyan. O di ba? Magmumukhang tanga talaga niyan kasi nakita na nila itong si Cheese kung paano niya hinandol na siya pa yung Senate President diyan sa Senado. Di ba? Walang kwenta talaga maraming issue. At ito din ang nakakatawa kung bakit hindi bumayag yung minority. Bakit sa Ivan? Isipin niyo lang kung sino yung dadalhin. Di ba ni Cheese Escudero, may mga kaso may mga issue sa flood control scam. Di ba? Si Cheese, may issue sa flood control. Si Jingay, ganun din. Si Joel, ganun din. At ang dalawang bilyar. Di ba? Sila yung may mga kaso, lilipat doon sa minority. Siyempre, hindi sila papayag. Di ba? Tingnan nyo, mapapasokan sila ng mga korap. Mapapasokan sila ng mga hudas. Di ba? Subutin nilang hindi natuloy. Napahiya itong si Cheese Escudero. So ito din ang nangyari, mga kababayan. Doon din sa Senado na supposed to be magkaroon ng abay, naagaw ng limelight. Naagaw ho ng eksena. Kanino si Ivan? Naagaw ho ni Pia Cayetano. Kasi nga itong si Pia, abay, nagdrama, mga kababayan. Nagdrama. Ginaya niya ang kanyang kapatid na si St. Peter Alan Cayetano. Na kung saan, di ba, yung unang nagdrama si Cayetano na the Senate was under attack. Was under attack. Tapos may padabog pa. Itong si Pia, gumaya din. Nakita siya ng pagkakataon doon sa statement sinabi ni Risa Hontiveros. Ibabakita ko muna sa inyo itong sinabi ni Risa Hontiveros. For more details, let's watch this. Mr. President, halos 1 linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng barel sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. Well, totoo naman talaga ang sinabi ni Risa Hontiveros na kung saan yun nangyari doon sa Senado, putukan, kaguluhan doon, hindi yan nangyari noon, mga kababayan. Di ba? Sinabi nga, di ba, ni Risa Hontiveros kahit nung time ng martial law, at saka kahit ano bang mga gulo, siyempre, every administration, meron talaga yung kaguluhan. Pero hindi nangyari na merong gulo katulad dun sa nangyari sa Senado na time ni Cayetano. Diba? Totoo yun. Tapos diba, sabi pa ni Risa Hontiveros na meron na mga mag-Facebook Live, puro lang papes kong kaagad, ang dami mga sinasabi, ang dami mga fake news na sinabi. Nasaktan itong si Pia Cayetano. Kasi nga, sabi ni Pia na para daw walang concern itong si Risa Hontiveros sa kanila. Wala daw concern, mga kababayan, sa majority. Dahil daw nung time na nangyari yung putukan, hindi daw man lang nangumusta itong minority doon sa majority, mga kababayan, grupo nila ni Pia Cayetano. Hindi daw nangumusta. So ngayon, ito ang kanyang drama. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros.
Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Di ba? Sigurado ako, pasado ito doon kay Mama OG Diaz. Pasado to doon kay OG, di ba? Alam niyo, nakakatawa talaga, no? Talagang magkapatid sila. Madrama talaga eh. Kasi nga kanya sinasabi na nung time daw nagkaroon ng putukan, takot na takot daw sila. Bakit hindi daw sila kinumusta man lang ng minority? Takot na takot ba sila, mga kababayan? I don't think so. Takot na takot ba ang purma na yan? Tas nung dumating itong si John Vic Remulla, abay nagtawanan lang sila. 'Di ba? Yan ho ay after sa putukan. Sila ay kumain. Sila nagtambay doon. Tas takot na takot daw. Nakakatawa talaga eh. Kaya nga kung papansinin niyo, itong video ni Pia Cayetano, viral na viral ngayon. 'Di ba? Ang daming memes. Ang daming memes. Kasi nga maraming mga tao ang hindi naniniwala sa kanyang sinabi. Takot na takot daw. Nakakatawa talaga eh. 'Di ba? Talagang ginawa nilang comedy bar itong Senado, mga kababayan. Well, tama ang sinabi ni Risa Hontiveros na dahil kay Cayetano, kahit hindi sinabi ni Risa Hontiveros na dahil kay Cayetano, ito ang nangyari ngayon sa Senado. Kahiya-hiya na. Diba? Tas nadagdagan pa dito kay Bato de la Rosa, nagkopkop ng isang fugitive, wanted, ang Senado. Dahil yan kay Cayetano, di ba? Ngayon, mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo na kung saan ipinakita na sa public nung yung CCTV na kung saan ito ang time sa pagpuslit ni Robin Hood Padilla dito kay Bato de la Rosa. Ito yung time na itinakas ni Robin Hood Padilla itong si Bato de la Rosa. Oh, yan si Robin. Yan yung staff ni Robin. Oh, nandyan si Bato de la Rosa. Oh, di ba? Yung babae daw ay staff ni Robin. According ho sa mga comment, according doon sa comment section. At saka narinig din natin doon sa nag-video, mga kababayan, yung staff. O kaninong staff yon? Hindi yun kay Bato, kay Robin yon. Yon, nakuna ng GMA News ang puting SUV na ito palabas ng Senado at ang plaka kapareho ng plate number na binabanggit sa Yari ngayon itong si Robin Padilla. Obstruction of justice is waiving. Malapit na yan. Maraming kasong kakaharapin itong si Robin Hood Padilla. Tatata rin sila ng kaso, mga kababayan. At saka lalong nagpanik itong si Bato de la Rosa at ngayon nag-ingay din ang mga DDS baka sa Evan. Kasi meron pong desisyon ang korte kanina inilabas na hindi pinagbigyan ang i-file na TRO ni Bato de la Rosa para harangin ang pag-aresto sa kanya kaugnay doon sa ICC warrant of arrest. Yes, ibinasura ho ng korte ang request ni Bato de la Rosa na TRO. Diba? Iyakan lahat. Iyakan ang mga DDS. Minamalas na sila. Ayan kasi member ng HODAS. Ang HODAS, hindi talaga yan papayagan ng ating Panginoon na mamayagpag. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, para maintindihan natin lahat tungkol dito sa inilabas na desisyon ng korte na ibinasura ang TRO ni Bato de la Rosa, ito ang ating balita. Yung pag-deny ng Supreme Court dun sa
TRO request. Ano po ba ibig sabihin nitong sa botong 951 hindi ho pinagbigyan yung kahilingan na magkaroon ng temporary restraining order and or status quo ante order o yung SQAO na inihain po ni Senador Bato de la Rosa. Ano po ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan ay hindi ahadlangan pansamantala ng Supreme Court ang executive branch na ipatupad yung ICC warrant of arrest. Okay. So, ibig sabihin po, pwede na siyang arestuhin ng NBI, pwede nang ipatupad habang wala yung TRO o itong SQAO. Tama po. Kahit nga hindi hinintay itong pinakabagong development, yung pag-deny ng request for a TRO, pwede naman nilang ipatupad at pinapatupad nga nila. Karoon lang ng temporary stand-down daw para maiwasan ang kaguluhan. Pero ang isang pagsisilbi ng warrant of arrest ay isang official act. Obligasyon ng gobyerno yan. Hindi ho yan optional. So it's part of their mandate. As a matter of fact, kung hindi mo ipapatupad ang isang legal na warrant of arrest, magkakasala ka din sa executive branch. So, yung pagpa-file ng petition ni Senator Bato de la Rosa sa Supreme Court, hindi ho naman ibig sabihin hihinto na yung obligasyon na yan. Hindi ho naman ibig sabihin walang bisa yung warrant of arrest. So, noon pa, pwede nilang ipatupad yan. Ngayon, nagkaroon ng temporary stand-down kasi sabi ng Presidente, sige, hintayin muna natin yung Supreme Court. So, ngayon, may decision na sila na talagang hindi kami magbibigay ng TRO. So, it is a very clear signal to the executive na pwede niyong ituloy yan. Katunayan nga, hindi dapat sila huminto dahil an official act of government is always presumed to be valid and regular unless properly enjoined by a court. Pero bago lumabas itong desisyon na ito ng Supreme Court, Atty. Cayosa, hindi naman kumilos officially ang Supreme Court. In fact, yung mga agencies, yung mga law enforcement agencies, laging sinasabi, nag-iintay sila ng kung ano yung magiging desisyon o magiging, ano man tawag dito, instruction sa kanila ng Executive Department. Well, hindi ho accurate yan kasi kumilos sila eh. Diba? Aarestuhin nila si Senator Bato doon sa Senado sa labas. Nakapiglas lang kasi babae nang aaresto sa kanya. Siguro mas malakas siya, tumakbo ng matulin at naghabulan lang. At nagkagulo na sa loob kung ano-ano na ang nangyari. Dami ng mga drama, mga eksena. So dahil dyan, minabuti ng Presidente, sige, huwag na muna nating ituloy. Bigyan galang yung mga senador at saka yung Supreme Court habang mailinaw ito. So, they were actually in the act of enforcing the warrant of arrest despite the petition. Kasi nga naman, tama naman kasi wala namang TRO. Ngayon, mas lalong malinaw na. At mabuti naman na hindi patumpik-tumpik ang Supreme Court, hindi masyadong pinatagal ito at naglabas na ng decision with respect to the TRO. Yung main petition, wala pa hong decision yan, pero at least ngayon, malinaw-linaw na dapat i-resume nila yung kanilang paghahanap at pag-aaresto kay Senator Bato. At least ngayon, wala nang pwedeng isaalang-alang. Hindi na pwede mag-alinlangan ngayon ang gobyerno para ipatupad yung warrant of arrest. Ibig sabihin nito, Atty. Cayosa, wala na ring pwede pang ihirit itong kampo ni Senator Bato. Oo. Well, maaari siyang mag-file ng motion for reconsideration, pero yung decision 951 so malinaw naman ng mayorya sinabing hindi pagbibigyan. So the fact of filing a motion for reconsideration does not automatically mean na pagbibigyan yan. So tuloy pa rin at paghahanap sa kanya. Kasi sa kasaysayan din naman ng pagpa-file ng motion for reconsideration, para bang suntok sa buwan. Diba? Tama po. 90% hindi na pagbigyan yan kasi pinag-aralan naman ito bago nila dinabas. Napaka-importanting high profile ang issue na ito. Kaya nga, kung makita nyo dyan o makita ko o makita ng sinumang Pilipino, pwede tayo mag-warrantless arrest. So, tama ho ba ang
sa amin, mga hindi kami mga abogado, tama ho ba yung pagkaunawa na isa sa mga ibig sabihin ng motion for reconsideration, sinasabi mo doon sa nagdesisyon, oy, mali desisyon mo. Tama ho ba yun? Tama ho, hindi naman ganun na kadiretsa. Hindi, parang kaya nga. Pero similar doon sa ganon, di ba? Oo, parang kulang o mali yung decision, baka gusto nyong tignan ulit. Parang ganun na. At Attorney Cayosa, hindi po ba itong hindi pagbigay ng TRO, ito rin nangangahulugan, kumbaga parang kalakip na rin doon yung pagkilala ng Korte Suprema doon sa warrant of arrest ng ICC. Of course, that goes without saying. At mahirap naman na i-deny ng Supreme Court ito, lalong-lalo na nagsalita na kaagad yung ICC. At saka, alam ho ninyo, ang issue nito hindi bago eh. Ito ay dinulog na ng kaanak ng dating Pangulong Duterte sa Supreme Court nung inaresto siya. Ang tagal na ho yun. Pinilitis na ho siya doon. Kung talagang illegal at walang basehan yun, nagdesisyon ng Supreme Court. So they haven't given due course dun sa kanilang kahilingan. Kine-question nila yung pag-aresto at pagkadala sa dating Pangulo doon. Hindi ho sinasabi ng Supreme Court na illegal yon at hindi tama. So hinayaan nila that the presumption of regularity of official acts will prevail. Pero di ho ba parang tantamount to admission niya na merong cooperation somehow ang gobyerno sa ICC? Well, tama ho kayo at dapat lang naman sapagkat kahit ho tayo pumalas sa ICC o sa Rome Statute, merong malinaw na provision yan na kahit kumalas na tayo, meron tayong residual obligation na mag-cooperate dun sa ICC that maintains its jurisdiction over crimes and offenses that have been investigated o kaya pinoprosecute bago tayo kumalas. So yun po ang basehan ng ating residual obligation. Pangalawa, yun nga ho yung RA 9851 sa saad na pwede nating isurrender yung nasasakdal sa ICC o sa International Tribunal kung ang kaso is crimes against humanity. Ito nga yung kaso ni Senator Bato de la Rosa at iba pang co-perpetrator at saka ni President Duterte. So, pag isurrender mo, paano mo naman isusurrender kung hindi mo hukuliin? At malinaw doon, may jurisdiction. Malinaw po yun. Siyempre, yung partido lang, yung mga abogado niya, of course, panagigiit niya. Yung mga propagandist nila, yung mga kakampi niya sa Senado, yun ang kanilang sinasabi. So ngayon, mali sila. Yun ang ibig sabihin ng Supreme Court. Saan naman nila hinuhugot yung argumentong gano'n na hindi, kinakailangan ng kinakailangan mo na idaan yan sa local court bago natin i-implement yan? Well, maaari, galing sa politika, pwedeng vested interest o siguro sa kanilang pag-unawa ng batas. Kasi yun ho ang nangyayari kung minsan, kung ano lang yung paborable sa kliyente mo o sa kaibigan mo o kabaro mo, yun ang iyong pagsisigaw. Hindi mo na tinitignan yung kabuuan ng lahat ng mga batas. Hindi ba somehow parang nilalansi mo rin yung kliyente mo na hindi pala dapat ganun pero dahil sa kliyente mo siya, kinakailangan mong I don't know kung paano ba, kinakailangan mong magsinungaling o hindi naman pagsisinungaling o kinakailangan mong bigyan ng mabulaklak na katwiran ng kliyente? Well, maaari yung pabulaklak na katwiran, pero paglalansi o kaya pagsisinungaling, unethical yun, madisbar ka dyan. Okay. Tsaka, pwede ho madisbar. But of course, yun nga, sasabihin niya, debatable kasi ito. So, dinala nila sa korte. Ngayon na meron ng desisyon, mag-iisip po rin sila siguro kung ano na naman ang kanilang palusot. Alright. Ngayong may malinaw na sinasabi ng Supreme Court, paano po yung mga tao na nakapaligid kay Senator Bato de la Rosa, especially nung gabi at saka nung umagang siya umalis? Hindi ba parang naging part ka ng paano ba accomplish ba matatawag na sa ganun, attorney? Well, ang mas malapit dyan ho yung PB 1829, yung tinatawag na Batas o Presidential Decree against obstruction of justice. Ayun. So, ang linaw-linaw ko ng batas na yan na kung sino man
anyone, public official or private individual, who knowingly hinders, impedes, frustrates, or delays the apprehension, investigation, or prosecution of a criminal offender, that's obstruction of justice. So kung mapapatunayan na ginawa mo yan, ay maaari kang makulong from 4 years and 2 months to 6 years, at kung public official ka, forever absolute disqualification from any public office ka. Pwede ba maging kandidato dyan yung mga senador na nag-under protective custody kay Senator Bato? Maaari, pero ang challenge kasi dyan sa prosecution, yung proving knowingly. Yun, pwede magtanga-tangahan yung iba o kaya sasabihin nila, yun ang aming tingin, good faith kami. Pero kung pagduktudugtungin na natin, maliban ho dun sa pagpupup ng mga senador, yung pangyayari na nagkaroon ng drama, ng kaguluhan, yung pag-contempt nila sa NBI para matakot lang sila at hindi pagpatuloy yung pag-aresto at yung pagtakas niya sa loob ng kustodiya ng Senado, the circumstances might be enough to show malice and bad faith and knowingly harboring or facilitating the escape of wanted criminal. So, pwede rin ho yun. Depende ho sa kagaling ng pag-build up ng kaso para hindi nila maari o madaling sabihin in good faith sila. Lalo na, karamihan ho sa kanila, abogado. Alam na, mambabatas din mga ito, dapat alam din nilang batas. Sila nga dapat ang nangungunang rumespeto, igalang ang batas at ipatupad ang batas. Di ba? This is getting exciting. Umiinit ang balita, umiinit ang mga isyu, mas lalong umiinit yung mundo ng politika. Di ba? Minamalas na ang mga DDS. Malapit na silang kakasuhan, malapit na ring aarestuhin itong si Bato de la Rosa. Mga kababayan ko, before tayo mag-proceed sa ibang usapin, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yung una nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Ma'am Annie Bautista, Florifigo Mapak, Belia Bautista. Nandyan din si Martina Cabello from Cyprus. Kasama din natin si Elmira Yulbridge, Dante Calinaw from Milan, Haitsu Abby Smith, Phil Macabato from Toronto, Canada. Kasama din natin nandyan si Teresita Tumaliwan, Evelyn Blanca Flor, Marijen Hayat, Haitsu Ido Javier Channel from KSA, Richard Ugay, Asper Nito, Nida Esperanza Fabia, nandyan din si Terby, Bessie Caliso, Haitsu Evelyn Garcia, Maru Hakon from Germany, and Haitsu Eileen Drinon. Mga kababayan ko, ibabalik muna natin itong si Chis Codero. Kasi nga, kung nangyari kanina, kung nangyari na makaupo itong si Chis bilang Senate President again, hindi matutuloy yung impeachment trial kay Sara Duterte. Subuti na lang, hindi kumagat sa offer ni Chis yung 11 senator na minority black. Mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong banat ni Kakamping at saka ni Jam Magno. For more details, let's watch this. Drama na naman. Again and again and again, nakikita na talaga natin that if Sara Duterte becomes president, magkakagulo talaga. Kasi tingnan mo, hindi pa nga siya effective na VP. Nagkakagulo na ang Senate to protect her. Di ba, Alan? Yan na nga ba sinasabi ko? Yan na nga ba sinasabi ko na hindi talaga tayo pwede mag-elect ng tanga, guys, na hindi marunong gumamit ng computer. Because at the end of the day, look what happens. People will die kahit hindi naman worth it. And at the end of the day, let me just share some facts with you to remind you what should matter. It isn't the Bato drama. What should matter is that the impeachment must continue. It must continue because 257 congressmen and women bravely and successfully impeached her from the lower house. Thank you, HOR! Ding, 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 ding! Now the reality is the Filipino people deserves the truth. She must face the cases filed against her. She must face the impeachment court. She must take accountability for all of the things that she has done. Don't even try to stop it. Naamoy ko na ang mga ginagawa niyo. Oh my gosh! Wala na ba talagang bago dyan? You're so predictable na, be. Ang akin lang, sana walang mamamatay na tropa dahil sa inyo, dahil hindi nga po kayo worth it.
The Filipino is worth dying for, I agree. But the corrupt officials like you, doing all of this drama para hindi matuloy ang impeachment, hindi kayo worth it. My golly gosh, Beshi Weps. So let me make it clear. Day Sara ato ba nga ang imuhang impeachment? I-explain ang mga butang-butang og ngano ni kalit kag kadato, be. I-explain kung asa gikan imong kwarta kay wala man nag-ulan og kwarta diri sa atong nasod. Ngano ni ambak man ang bebe na sa imong kwarta? Wa man kay negosyo, besh. Di sa kamay nga abogada kay wa biya taong kay nadaog nga kaso day kay wa biya ka nag-practice. So ay ko girl, ay ko. So mao nino ang atong i-focus. Balik sa impeachment. Dapat walay mamatay nga tropa karong gabi diha sa Senate. Undangin na ninyo ng drama diha. Ikaw, Alan, ha? I can smell what you're doing. And for the rest of the senators, mag-usap tayo. Sen Loren, alam ko yung ginagawa mo. Nagpapakamama ka na naman sa anak mong krung-krung. Diba? Nagpapakamama ka lang. Gets ko yan, Loren. Nanay rin ako. Pero dili po siguro nako palabian, uy. Dili nako palabian. Kaya that's merely the reason why you are anti-impeachment. Kasi syempre may utang na loob ka, diba? Naabya kay utang kabubuton kang digong. Right? Kay dili ba na mabilyonaryo ang imuhang anak kung dili tungod ni digong. You're welcome. Unya ka mo mga Villar. Ma'am Camille, I love you. Pero, ikaw din, Sen Mark. Alam mo yan, mahal kita. Pero, inihalal po kayo ng taong bayan. Ang inyong mga butante po ang dapat priority. Kasama ako, I voted for both of you. So, dapat ang loyalty ninyo sa amin, hindi kay Sara. Kasi si Sara, pag hindi naging presidente yan, wala nang mambubuli sa inyo at gagamitin kayo, di ba? Kasi she's not gonna save you. Hindi kayo isi-save niyan. She's gonna save herself. At hindi worth it ang loyalty nyo. Kasi alam nyo naman ang ugali niya. Pareho sa akin, alam ko ang ugali niya. Kaya ayok, no. Sayang lang po. Mahal ko kayo, kaya I'm telling you the truth. Sen Mark and Sen Camille, ha? I mean, I understand. It's about prime water. Gets ko yan. Gets ko rin yan kasi baka mahalungkat yung mga, mali sa DPWH noon. Gets ko rin yan. Pero please, the loyalty should be to the Filipino people that elected you. Including me. Hi! And now for the fence sitters. Basang-basa ko kayo. Mga mahal ko rin kayo eh. Ito si Sen JV, the good man. Sen, good ka nga. Kaya dapat, for the good of the Filipino people ang gagawin mo, ha? Dili dapat ingon, ana, wag na natin isave talaga ang tao na hindi worth saving, Sen, okay? At ikaw naman, Sen Migs. Ayaw, Sen Migs. Na, lablab rabati ka. Support raba ko nimo. Pero dili pwede, Sen Migs. Mo decide na gyud ka, Sen Migs, nga imo na gyud nang ibutang sa lugar imong amigang kurap nga nangawat. Kay dili man na pwede tarong kaayo ka, maayo kaayo ka as a senator. Unya madamay ra kas kabuang ni Sara, dili pod worth it. Ay ikaw na lang magpresidente, Sen Migs, kay mas bright man kang Sara. So ayaw. Kay nabasa na nako, Lauren, Mark, Camille, JV, Migs, the personal interests. Paano ba yan? Mahal ko kayong lahat, but I do not approve of your choices because you should be loyal to me, to us who voted for you, who supported you. You should not be loyal to Sara because, oh my God, she's gonna forget about you when she becomes president. My golly gosh. Ayaw kalimti ang gibuhatan ng babae sa inyo. As if naman wa mo kailaan ng batasan na ng animal. Animalon ba ya? Gamiton na mo anak karon tanaw nagkagubot ang mga matay pa mo, guys. No, not worth it. Remember the facts of the matter. The impeachment must continue. It must continue so that we can get rid of the real problem that made this country problematic. Sara Duterte. Okay? Mga mahal ko sa buhay? Klarong-klaro na po ba? Klaro na ba sa tanan? Kaya tanawa si Bato. Diba? Nagubot-gubot sa Senate. My gosh! Ang angay pakamatyan sa mga tropa sa Pilipinas, ang mga Pilipino nga angay isave og protektahan. Dili ang tao nga kriminal na gyud kay nidaga na og ni-evade na og arrest. Sa usa ka warrant of arrest gikan sa ICC. Pakauwaw.
Nagkaklaruhay na batang tanan, Pilipinas. Baliko na ko. Dapat ang impeachment mo padayon. Kay tanawa, nagubot-gubot na sila. Mauni mahitabo sa Pilipinas, kitaray giilad. Kamuray giilad, kikibaw mo ko sinood. Kamuray giilad, ni pliti mo daan, balijis. So bantayi gyud na ninyo, we all deserve the truth. Dapat gyud atobangon ni Sara ang impeachment. No to saving her ass. Because she is not worth saving. May painyo na lang na siyang ichapwera. Kay para mabuhat o mahapsay ang Pilipinas. Kay dili mo mauwaw anay mo ninyo presidente ang gilikibaw mo gamit og laptop. Kayawa basab. Paliyuhog. Diba? My God. Bisan si Tony kibalo mo gamit og laptop. Di dapat ako na lang anak ang presidente? Ay, dili lang sa ron. Diba guys? Ha? Baliko na ko. Madam Lauren. I know what you're doing. I understand it. But please, do better. Sen Camille and Sen Mark, I also know what you're doing. I can see it with both my eyes. Please do better. Please choose the Filipino people. I know you are capable of doing this. I know you are capable of putting your self-interests aside. Sen JV and Sen Migs, alam nyo naman yan, na-meet ko kayo eh. Alam nyo naman yan, mahal ko kayo eh. But please, let it go. Sa totoo lang, let it go. Put her in her place. Kasi there is evidence. Open the evidence, show the Filipino people the evidence. Huwag kayong magdadrama-drama. Huwag kayong magdadrama-drama katulad ni Alan Peter, ni Pia. Bakit nga kayo nandyan sa Senado kung ayaw naman palang mamatay kayo? May tip pala kayo na paalisin kayo. Bakit kayo andyan? Di ba lamang sa komang, di ba? You are harboring a fugitive. You are harboring somebody that should be accountable for his case in the ICC. Mabuang ko sa inyo. Nakaka-stress kayo. Mahal ko sana kayo eh. Ikaw, Alan, hindi kita mahal. Pero si Sen Pia, mahal ko eh. So please lang. Kahit si Senator Robin Padilla, na mahal ko, nadadamay sa kagaguhan ni Bato, hindi ka worth it pag napano yan si Sen Robin dahil sa'yo, hayop ka. Agoy, mamatay yung ka. Daily ka worth it. Kay dapat, og tarong pa ka nga amigo, ni surrender ka na. Diba? Og tarong pa ka nga senador, ni surrender na ka. Og tarong pa ka nga tao, dili ka musugot nga naay madamay sa imuha. Og sakto pa kag pangutok, di ba? Sakto pa kag pangutok, manidiretso pa lang ng paguna-kuna sa imong hubon, ni surrender na ka. Og giubanan na nimo si PRRD para mapakita nimo sa amo ang tanan ang imong loyalty. Kasabot? Klaro ba ang tanan? Okay na ta? Take notes kay Bibo ni. Basta the impeachment must continue. This drama must end. We must demand for accountability against our stupid Vice President. And I thank you. Bilang reaksyon po mga kababayan, ito lang po masasabi ko dyan. Kung yung dating diehard supporter nyo na si Jam Magno, dating supporter ni Duterte, ni Sara Duterte at ni Bato de la Rosa, tinatawag silang stupid at saka hayop, ibig sabihin nito, may nakita si Jam Magno na dating solid Duterte supporter na maling ginawa ng mga Duterte, ng kampo ni Duterte. Kaya ngayon, galit na galit siya at nananawagan siya na litisin si Sara Duterte sa impeachment at si Bato dapat hulihin at si Alan Peter Cayetano po dapat pong patalsikin bilang SP or Senate President, mga kababayan. Kung yung dati yung supporter na umiiyak pa para sa inyo ay bigla ngayong tinatawag na kayong stupid at saka hayop, ibig sabihin may ginawa kayong mali sa mga Pilipino. At dapat kayong litisin, panagutin, hulihin at si Alan Peter Cayetano patalsikin bilang Senate President dahil nagkagulo po ang Senado, ang bansa na alarma, natakot dahil po sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano sa Senado. Kaya dapat po, gaya ni Jam Magno, lahat po tayo nagsasalita at nagbabahagi po ng ating gustong sabihin patungkol sa nangyayari sa lipunan. Dahil importante po, kung tayo po ay matatalo ng mga DDS na nagmamind condition at nagpapakalat ng pulpul na narrative, no, para ikondisyon ang public opinion, para manipulahin ang public opinion, lagot na naman po tayo. Maluluklok na naman ang mga maling tao. Lumabang po tayo mga kababayan. Magkaisa po tayo sa paglaban sa mga tiwali
at mga masasamang politiko. Magsalita po tayong lahat, makiisa po kayo sa pagre-raise ng awareness at sa pagpapalaghanap ng tamang pangatwiran at naratibo. Magsama-sama po tayo. Maraming pong salamat. So tayo mga Pilipino, dapat tayong mautak sa pagpili ng mga politikong ating iboboto. Katulad ho sa mga Duterte, walang kwenta yan eh. Sinisira nila yung ating bansa, ang bansang Pilipinas. Nakikita natin ang kanilang ginawang kalokohan. Diba itong mga issue na to, hindi ito lalabas kung walang usok or walang apoy. Ibig sabihin yan, may mga korupsyong ginagawa ang pamilya Duterte, pati din ang kanyang mga alipores, di ba? At saka dito din kay Bato de la Rosa, dapat manawagan tayo. Dapat nang arestuhin itong si Bato de la Rosa. Kasi nga si Digong doon sa dahig, baka lonely na yon. Dapat siyang samahan ni Bato de la Rosa doon. Di ba, Bato de la Rosa? Huwag ka na magtago. Huwag kang magtago dyan kay Pastor. Sinong Pastor si Ivan? Basta Pastor. Huwag kang magtago dyan kay Pastor. So anyways, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Senator Robin Padilla ayaw umamin in public pero hindi rin man nagdi-deny doon sa issue na siya ang di umano nag-escort, siya yung driver na sinakyan ni Senador Bato de la Rosa noong 2:30 ng madaling araw pagkatapos ng drama shooting sa Senado noong last week. Pero ito po ang kakaiba. Inamin po ni Senador Padilla, kanya yung SUV na puti na sinasabing pinagsakyan o sinakyan ni Senador Bato nang siya ay tumakas at umalis sa Senado noong 1 linggo. Diba? Ang sinasabi po ngayon ni Senador Robin Padilla, meron daw ongoing investigation. Hintay na lang daw ang investigasyon. Ayan. Pero inuulit ko hindi siya nag-deny, hindi rin siya umamin na siya ang nag-escort kay Bato, pero inamin niya, kanya yung kotseng sinasabing sinakyan na lumabas ng ganong oras, 2:30 ng madaling araw, sa compound ng Senado. Ang masakit pa rito, in-escort pa raw ng mga pulis, kaya mabilis na kalabas ng Senado. May report din na pinakiusapan ng ilang mga sergeant at arms security ng Senado si Padilla umano at yung si Bato na huwag umalis dahil nga sila ay masisisi at under custody ng Senado. Di ba? Custody ng Senado. Pero hindi daw pinansin nitong dalawang senador ang pakiusap ng mga security. So di ba? Sila mismo walang respeto sa isa't isa. Yung sergeant at arms na nagbibigay ng security sa Senado, binaliwala. Mga senador na alam ang batas, alam nilang mali yung gagawin, pero ginawa. Tapos ngayon, iimbestigahan pa raw. Wow! Ngayon, pag napatunayan na si Robin Padilla talaga ang nagmaneho at kasama sa pagtakas ni Bato, siya ay pwedeng makasuhan ng obstruction of justice. Kasi ang obstruction of justice, yan po ay pwedeng ipataw ng mga otoridad kahit kanino. Walang immunity sa obstruction of justice. Dahil ang ibig sabihin yan, kinakanlong mo, pinagtatakpan mo, itinatago mo sa batas ang isang tao na merong warrant of arrest. Galing man sa international court yan o local court, basta merong court order, yan ay base sa batas. Okay? Muli kong ipapalaala, dahil laging merong debate. Ano naman ang problema ni Bato? Wala namang court order galing sa local court. Yan po ay sinasabi ng ibang mga abogado na parang hindi na kailangan pag-usapan. Dahil ang international court ay may kapabilidad, may kakayanan, meron silang jurisdiction mag-issue ng warrant of arrest
sa kahit sino na merong reklamo, iniimbestigahan at posibleng may kinalaman. Lalo na ho sa crimes against humanity. Mabigat po yung pananagutan. Ang crimes o crime against humanity, yan po ay habang buhay na pagkakakulong pag napatunayan. Hindi biro. Actually, pagka humirong warrant of arrest galing sa ICC, kahit saang bansa, magtago ang isang taong may warrant of arrest, pwedeng hulihin at pwedeng isalang sa trial. Yan po yung kapangyarihan nila. Yung sinasabing dapat meron mo ng Philippine court ang mag-issue ng arrest warrant, yan ay depensa lang nila. Pero ang sinasabi ng mga eksperto sa batas, mga professor, law professor, hindi kailangan yun. Okay? So, yan ay nagiging depensa na lang ng kampo ni Bato de la Rosa dahil kasi wala namang silang ibang depensa. Wala silang argumento sa iso ng arrest order galing sa ICC. Kaya nga, inuulit ko, nabanggit ko na sa nakaraang video, ang diniklara ng ICC, wanted na si Senador Bato de la Rosa sa ICC. So pag sinabing wanted, yan ay merong red notice na sa Interpol sa buong mundo. Kaya kung lumabas man ng bansa o nasa sa Pilipinas si Bato, pwede na siyang hulihin anytime. Kasi merong red notice na at yan po ay tinuring ng pugante ng ICC. Masakit yan dahil siya ay senador. Naintindihan natin. Pero huwag po nating kalimutan, mga kaibigan, nangyayari ito dahil mga Pilipino ang nag-file ng kaso before ICC. Hindi Philippine government, hindi kung sino lang. Mga di umano'y biktima ng karapatang pantao, Operation Tokang Double Barrel Campaign during Duterte administration at Senador Bato de la Rosa bilang Director General ng PNP. At dun po sa kaso na sinasabi ng ICC, hindi lang doon sa pagiging PNP chief. Nung siya pa lang ay nasa Davao, na opisyal ng PNP, di umano may mga paglabag na rin sa karapatang pantao sa Davao Region, Davao City. Pero lumala, umano, lalo na ng national na, Director General na ng PNP, ni Duterte, ng Duterte administration. Yun po yun eh. So huwag kayong magagalit, hindi ho, kung inyong naintindihan, ito ay totoong nangyari na akin lang ho pinapaalala yung mga naging basihan. Hindi political harassment dahil ang ICC wala namang pakialam sa political issue sa Pilipinas. Ang kanilang pakikialam at meron silang jurisdiction ay sa crimes against humanity kay dating Pangulong Duterte, co-accused nito dahil na-justify ng mga prosecutor base sa mga complainant na merong posible na nilabag ng mga batas sa karapatang pantao. Yun po yun. Okay? Kaya yung mga local issue rito, local court na kanilang depensa, yan ho ay hindi pwedeng i-apply. Kasi yung palang mga kaso sa Pilipinas o court order sa Pilipinas, pwede lang i-hold ng senador, ng mga senador kung senador ang katulad ni Bato, ay kung ang penalty o kaparusahan ay 6 na taon lang. Pag napatunayan sa kanyang kaso, pwedeng bigyan ng custody, pangalagaan ng Senado. Pero pag habang buhay, crimes against humanity, ang kaso hindi nasakop ng Senado na i-custody nila ang kanilang kasamahan. Although ayaw paniwalaan niya ni Senador Cayetano at ng ibang kaalyado nila, expected natin yon kasi nga pinagtatanggol nila. Pero marami ng eksperto sa batas, retired justice ng Supreme Court, dean ng College of Law, law professor, mga private lawyer, yan ang kanilang sinasabi. Walang kapangyarihan ng Senadong pangalagaan si Bato at proteksyonan dahil sa crimes against humanity na kaso, mabigat ang kaparusahan niya yan. O ayan klaro ang explanation ni Mike Abe. Ang ibig sabihin yan, wanted na itong si Bato de la Rosa. Wanted siya sa ICC at wanted na rin siya sa law enforcement dito sa ating bansa. Diba? Nakarma ang mga DDS. So isusunod dito,
itong si Bongo. So anyways, kasama din natin, nandyan si Joy Manipes, Shirley Risman from Ohio, USA, at nandyan din si Rosalinda Gale, Monets Moramio, Erma Apostol, Haitsu Apolonio Nocido, nandyan din si Percy Shalana, Wilbur Redoble, Merna Gonzalo, nandyan din si Leiba Barcelona. Kasama din natin si Rolando Sulet, Katita Darl, Bergie Valdez, Nestor Ginanga or Giyonanga. Nandyan din si Zenaida Rookie from California. Shoutout natin si Narcisa Tablarin, Osminio Faner, Bergie Juan, Toldi Waso, and Haitsu M.E. Mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Nagulat ako kasi ang akala ko ay lahat ng mga taga-BARM ay DDS. Did you ever support Duterte? Politically? Politically, No, did you ever vote for him? No, we were not aligned. I never voted for Duterte presidency. Pero taga Mindanao ka, taga BARM. Yes, pero there are family members who are close to me who are really supporters of the Duterte. That's how politika naman in a family. Especially pag Mindanao, we're talking about Mindanao. So naturally, they're drawn to the Dutertes because they're from the same area. Pero if you ask me personally, did I ever vote for Duterte during the 2016? No, I did not. In our politics, in our family, we're not really aligned with the Dutertes. In fact, 2 consecutive elections in 2016 and 2019, my brother was running for governor at the time. He was actually fielded with the known Duterte supporters as his opponent in the gubernatorial race. As his opponent? As his opponent. Okay. So your immediate family are all not aligned with the Duterte? Yes. We're not political, we're not political aligned with the Dutertes, meaning we're not in the same political party. So I'm sure may mga nagtatanong dyan at nagtataka kung bakit hindi kayo aligned at saan ba yung political alignment mo sa ganun? O bakit ba hindi ka aligned sa mga Duterte? Well, unang-una, we were not member of the ruling party. We were member of kasi PDP, diba? At the time, during his presidency. We are member kami ng Lakas. But late, diba? Lakas CMD. Later on, I guess magkaroon ng coalition at that time. Pero I don't know if it was official at that time, but there was some sort of a coalition. But still, when my brother ran for the governorship, he was actually given an opponent from the same party, the ruling party of PDP Laban. So if you look at it from hindsight, you would see that there's no alignment politically in that respect, no? I see. Okay. So nung naging parte ka ng Quadcom, may mga nagsasabi nga kasi na ano lang daw yan, pamumulitika lang yan, yung ginagawa nyo. Na hindi naman daw totoo yan. At meron kayong mga sariling interest kaya nyo ginagawa daw yan. At pagiging anti-Duterte lang daw yan. Ano sa tingin mo sa mga ganong sentimento? Well, una, yung Quadcom kasi hindi siya binuo purposely for a particular target. Nabuo yan kasi simultaneously nag-hold ng committee hearings, investigation, yung 4 na komite. So ako, membro kasi ako nung 3 komite na yun. So sabi, napansin namin, di ba ito nag-appear siya doon sa public accounts? Tapos pag may human rights committee naman, investigation, the same people, the same narratives, the same stories came out, diba? So, same mentioning of names. So, na-realize namin, mas maganda ata, it would be more convenient for these 3 committees because we're talking about, kasi as we dig deeper, talagang, medyo organized ito na krimen. So, we decided, I think at least the 4 decided to hold a mega committee so that they can discuss about, all of these things kasi interconnected siya. Yes. So that's what the Quadcom, that was that brought Quadcom into life. Secondly, ako as a first termer congressman, talagang alam mo yun, andun pa rin yung gigil na way na mas gusto mong matuto. Yes. Diba? Kasi una, nandun nakasama ko rin yung mga known na mga, like for example, known talaga na mga icon, na mga legislator like the late Edsel Lagman. I had the privilege of working with him.
during the series of investigations or inquiries and hearings we had in the human rights. So, alam mo yun, you have that standard of, yung standard of at least work ethics that you want to at least gusto mo rin makuha or maabot. So, andun yung longing na eagerness to participate in all hearings. So, kaya ako nandoon. Kaya ako nag-participate talaga because of my desire really to know more about what is really, what is being discussed in the other committee, tapos still being discussed in the other committee. So, it's more of curiosity eh. Right. Sabi nga nila, curiosity kills the cat. So, yun yung actually, that's my driving force. Why I really attempted to do my best and then be present and be actively participate during the Quad hearings. And nothing else. We were surprised. As we go along with the investigation in the hearing, we were surprised that names associated with the former president came out prominently, no? Like Harry Roque, Right. diba? So these are names that we weren't expecting to be mentioned. Alice Guo and many others, no? To a point that Michael Yang was even mentioned. During the latter part of the Quad committee. So it just so happened talaga na merong ganung mga pangalan na associated with the former president. Oh. Yeah. Recently, if I'm not mistaken, may nahuli na naman sila mga illegal na mga dayuhan. 67 daw. Yeah. Really? Oh my God. Sabi ko, if I'm not mistaken, pero you can fact check me this. Nabasa Kasi ko lang. nag-start yan eh. Nag-start yan dun sa, like ako, I filed a resolution. This was before the Quad committee was formed. I filed a resolution kasi apparently may mga banyaga, in particular mga Chinese nationals who were able to obtain citizenship through the process of pag-naturalize sa kanila. And then it appears na yung mga passports nila, it came from a certain area in Mindanao. So more than 200 plus. And that was investigated. Sabi ko, something is wrong with this because if we allow just like that lang, na kumuha lang ng citizenship, and then yung process na yung late registration, maybe may problema doon. Kasi they don't need to actually submit a birth certificate kasi late registration, you only have to have individuals will testify na ikaw nga ay dito pinanganak, etc. So how come, and sobrang dami, the rate of the applicants for late registration, not to mention that pare-parehong mga Chinese nationals, tapos iisa yung pinagmumulan nung mga dokumento na to para maging naturalized citizen sila, tapos ang taas nung rate nung nag-a-apply. Something is wrong. And then, bakit pare-pareho silang late registration? Ba't pare-pareho yung narrative nila? So, yun ang isa sa mga naging issue kung bakit yung public accounts actually also saw that there must be some sort of monkey business. Yes. Kung sino man yung in charge doon ng mga ahensya. And that actually came out yung issue ni Alice Guo. Yes. Isa siya doon sa mga So, this was before the Quad committee. We saw that there's that lapse in the implementation of the law to police at least man lang the barrage of applicants from one particular country who are mostly associated with Pogo. Yes. Who are mostly associated with illegal activities in the country. So, ngayon ba may nagawa na ba kayo na legislation to be able to close that loophole? Yeah, actually we have already filed several bills ang Quad committee. Some of them actually intends to secure and more strengthen the policy in terms of immigration, in terms of securing, business permits, in terms of how the process of yung sinasabi nilang late registration by virtue of the pag-naturalize isang Filipino citizens. So all of these have been filed. Yung Pogo, number one, because illegal ng Pogo. Yes. That's the first thing that we have actually filed, and si Presidente nga nagsabi illegal na yan. So, isa yon. And then about the immigration policies, sa akin kasi ng final ko, about how to actually land yung pag-acquire ng mga properties here. Kasi tinitingnan namin, sometimes, nakita namin doon sa Quadcom is that they're taking proxies for them to legally obtain certain properties. No? Right. And then that's where they put up their illegal activities like Pogo. So, among other things,
So sana at saka yung in terms of mga penalties against mga erring government officials sa PSA, I mean, Kong Adyong, aminin na natin na Zia na lang. Kong Zia. Yeah. Ako lang aminin na natin na yung korupsyon sa lahat-lahat ng mga departamento and ng gobyerno ay malala. Yeah, that's correct. That's why we have the oversight function ng Congress not only to look into the possible corruption, sources of corruption, why are these things happening, but also to do some remedial action to cure whatever loopholes in the policies. So that's why we also maintain and we exercise yung oversight function. And I do agree with you. Meron talagang nangyayaring ganung corruption. I mean, even on the clerical level, imagine mo, actual clerical level nga yung pinaka malala, yung bigyan ng pambayad. Yeah. Yan ang process mo na yan, magkano yan, tapos yan, pasapasahan. Pero walang nahuhuli. Naintindihan ko din naman, sa dami ng korupsyon, saan tayo mag-uumpisa? So, speaking of that, naalala ko yung sinabi ng ombudsman na anong gagawin niya, arestuhan niya lahat ng tao sa, for example, DPWH. Kasi yung corruption, hindi lang naman sa taas yun Yeah. Lahat yan meron Yeah. In this case, sige, so anong pwedeng gawin ng Congress para maayos itong sitwasyon na to, considering na there are members of Congress that are also being implicated? Well, number one, sabi ko nga kanina, meron naman tayong mandate naman and duty naman ng Kongreso to exercise our oversight function. That's why we have the investigation, we have inquiries whenever there's complaints or even problems, no? That's why it's very important nga yung media. Isasabi natin fourth estate, di ba? In the fourth estate. Yep. Kasi it's how important your jobs are, no? Kasi hindi mo po pwedeng makuha yung complaint right away without the media doing their part. Not actually joining any partisan affiliation, but being in the middle and neutral. Yes. Na ito may problema dito. That's one thing that we can also have some sort of information that we gather from the media. That's why it's very important. Number two, of course, kailangan mo talagang makita kasi you cannot just also file complaint against anybody, against anyone without having the sufficient evidences. Kasi meron naman talaga tayong due process, di ba? We are actually required to observe the due process. You cannot just go around and throw allegations at anybody, Right. out in the open at any time of the day. You also have a sort of, a basis for you to complain and to implement certain sanctions. But the problem, kung tatanungin, it's more of how we implement policies. We have we have several laws, penal codes, etc. We even have the revised penal code. Right. We even have certain number of policies, not only just the penal or accountability side of it, but we also have internal policing in each department. I think it's more of how we implement these policies that can actually curb the corruptions from the grassroots, from clerical level up to the top, no? So we do certainly exercise the oversight function, but at the same time, kasi that's the purpose of that is in aid of legislation, we look into the possible loopholes or if there are personnel or staff or employees that are involved in illegal acts within the agency department, what we can do is to recommend filing of charges. Okay. So kung tatanungin mo, it's more on how we implement. How do we implement properly not just the policies that better the agencies, but as well as to police their own ranks? Yeah, kasi right now, ang problem nga is umabot na tayo sa punto na we have a climate of impunity. And especially sa mga makapangyarihan. Hard to deny now na nakikita mo nga, the more powerful you are, the more nakakalusot ka sa batas. Kitang-kita sa what's been happening right now in the Senate itself, in light of what's happening with the impeachment itself. And you're actually one of the key figures dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ang tanong ko, ngayon na napasa na nyo yung impeachment to Senate. 257. That's impressive. Yeah, that 257. The previous impeachment is we obtained 215, 'di ba? So akala ng iba, akala ng mga analyst, wala nang susuporta diyan because now VP Sara came out very strongly saying that she is now running for president and the numbers actually do go to her advantage because surveys are saying she's the strongest contender for 2020. The question is, why did the House voted 275, secured 200? Yes. Diba? So,
Yung una na sinasabi nila matatakot na yan, that was proven incorrect. Yes. Diba? Pinakita ng House of Representatives that actually narrative is counterintuitive, considering that their argument or their narrative is that the Vice President is the strongest candidate. Kung sinasabi nilang politika lang to, it would be convenient for the congressman to vote not to support the impeachment. Yes. It would be political convenient. Kung politika pinag-usapan natin, they could have supported the other way, the opposite side, the other way around. But it turned out hindi. Why? Because they learned after the series of confirmation hearings by the Justice Committee, congressmen learned how strong the evidences are, that there's really the probable cause. So we're talking now of not only Sara as a VP Sara as a person, as a respondent, we're talking now of the entire accountability mechanism of the Constitution. The question now is, this is a litmus test to test the credibility of our institutions and how accountability mechanism in the Constitution can stand despite political pressure. And the House of Representatives has proven that. Yeah. So I was surprised. Even those members who were from the very start, akala ko, hindi boboto. Because some of them actually even did not support the previous impeachment complaint. Some of them during confirmation hearings were even doubtful as to the allowability, Yes. if I may use the term, would it be allowed for certain evidences to be presented during the confirmation hearings? But then, when the voting came, they voted in support of the... So it only proves to say that we passed beyond the political narrative, we passed beyond personality. This is now about holding the Constitution above anything else, that there should be a way for the people to realize that our accountability mechanism in the Constitution is alive and well. I love the way you put that. At salamat talaga sa ating Kongreso. I'm so happy with what you guys did. Kasi nga, you could have easily not voted. Yeah, kasi kung politika sinasabi, you need if you're a 106. politician, diba? If you're a politician, na sinasabi the strongest contender would be the Vice President, of course, kung politika ang pinag-uusapan dito, dapat hindi ka naboboto. Kasi hindi naman kailangan eh. Yeah. Papasa na rin eh. Yeah, at saka hindi ka boboto kasi you have to save your skin. Yes. If you're a politician, but it came out that many of the congressmen, members of the House, and I'm so really proud of what came as a result, na naging sila talaga. Naging, ang stand nila is for the Constitution, for accountability. At saka hindi lang yun. Alalahanin natin that there were so many threats against Congress. Exactly. From PDP Laban, threatening. And then some religious factions threatening Congress. All of that pressure, yet hindi kayo bumigay. At saka kami kasi, ako personally, I don't know with the rest of my colleagues, pero what appears to me kasi, itong mga scare tactic na ginagawa nila, inisip ko, mas lalong nare-reinforce yung culture of impunity. Yan. Diba? If you're really standing for transparency, if you really to promote upholding the rule of law, that the belief that no one should be above the law. That pantay-pantay tayo sa legal na sistema sa bansa natin. Keso janitor ka, keso presidente ka, senador, congressman, pantay-pantay sa tingin ng batas. Pag nagkasala, panugutin. If we're really into that principle that no one is above the law, that nobody has the right to go around and then make some death threats to a person, hindi bawal yun sa batas, dapat it's clear for you where you should stand on this issue. I think it does not take rocket science for you to be, to analyze saan ako dapat. Yun lang, basic lang. If you're standing for accountability, if you're standing for the rule of law, and the belief that no one should be above the law, it's very clear for you where you should stand on this issue. Pero even as you say that, I know that there are some that really stood along political lines pa rin. And stood along regionalism. Yung may mga taga Mindanao pa rin na bumoto to, they voted no or they abstained or did not vote. Meron pa rin ganun. But, masaya pa rin ako kasi marami ako nakitang mga taga Mindanao tulad nyo na bumoto for the Constitution. Honestly, tama yung sinabi mo. It's for the Constitution. This is about the Constitution. Ito ay para sa bansang Pilipinas na eh. The accountability issue is something that needs to really happen. Dahil kung hindi, lalala pa yung impunity. Yeah. Okay, ngayon na umabot na tayo dito. Napadala na nyo sa Senado. At ang gulo ng Senado ngayon, today, nalaman ko lang that the Secretary General has resigned from their job.
Ano na mangyayari Well, dito? supposedly, yung mga presentation of articles of impeachment, no? But with the, kasi very crucial yung Secretary General, yung role ng Secretary General. Kasi it will heavily have an impact on on the daily operation of the Senate. Remember, the Senate, kailangan pa nilang convene into an impeachment court, diba? So they have not yet turned into senator judges. So it's important for the Secretary General because number one, kung merong presentation of the articles of impeachment, what we, according to their Senate rules naman yung magpapresenta niyan Secretary General, ibig sabihin babasahin. Okay, Mr. President, we are in receipt of the articles of impeachment, etc., etc. So the Senate President will act as a motion to adopt the impeachment rules and procedure of the Senate. So yun ang magiging basis for the Senate to convene and convert itself into an impeachment court. So without a Secretary General, I think dun magkakaroon ng isang delay, if you ask me, no? So it's really important that they have Secretary General and Secretary General who is not necessarily affiliated with any of the partisan preferences of any seating in the leadership of the Senate. Because nandun din sa Senate Rules of Procedure ng Senado sa impeachment ay kailangan political neutrality ma-maintain. Very clear doon sa kanilang Rules of Procedure for impeachment. Political neutrality. There's a specific section on that. That's interesting. Yeah, that's really interesting, yeah. Senate neutrality. Senate neutrality. Ako mismo nakikita ko na. And I mean, all of us should be expecting them to be impartial, diba? Kasi they'll be sitting as judges, diba? Yun na nga Pero paano natin ma-expect yan na nakikita mo naman may mga ilang senador dyan ngayon ay nagsasabi na nga na no matter what, iboboto daw nila to acquit kahit anong mangyari. It does not benefit anyone if they do that. If you ask me, it does not benefit anyone. Because the prosecutors, we don't get anything from this, no? Personally, politically, no? We're trying to really uphold the Constitution here. So it does not benefit anyone if they do that, except for, of course, their principal, si VP Sara. Pero the problem really is, ano ang magiging effect nito sa ating Constitution? At sinasabi ko, yung litmus test, whether the accountability mechanism in the Constitution as framed by the framers of the 1987 Philippine Constitution do stand amidst political pressure. Yes. This is a test for statesmanship. This is the time for statesmanship. This is a time for the voice of the people to be heard and to carry out the mandate of the Senate being the court trial of the impeachment proceedings. It's no longer about issue on the Vice President. It's about certain allegations that have been presented backed by solid evidences. Can this be a probable cause for the Senate to hear, at the very least, these allegations? If they do from the very beginning threaten to block this impeachment proceedings, then they are not actually getting even with the congressmen. What they're doing actually is to step on the constitutional provisions for accountability. Yun. And what makes senators, now the public is actually looking at them. Kasi hindi lang tinetest dito ang respondent one of the things that are now being weighed and being judged is the Senate as an institution. Yeah. Whether they can carry out their mandate effectively and with impartiality. Yun. And right now, totoo, tingin ko nararamdaman ng ating mga senador yun na talagang nakabantay na lahat sa kanila ngayon. At sa mga nagsasabi din dito na it doesn't stand to benefit Sara Duterte. Actually, I think it does. To proceed with the impeachment, it benefits her as well. Lahat. Yeah, it benefits the people. Yeah, because kahit papano, si Sara Duterte dito ay magkakaroon ng pagkakataon to defend herself. Exactly. And if she gets an acquittal, medyo parang, I'm sure gagamitin yan to vindicate herself and use that as a story. You know? Kasi diba, remember mo during the confirmation hearings ng Committee on Justice, every time na matapos yung isang ahensya, na pinapresent nila yung kanilang mga nire-require na i-submit sa kanila, diba? Every time na nagkakaroon, before we even move on to another agency, the chairperson of the Justice Committee, si Congresswoman Jinky Luistro, tinatawag niya. Yeah. Kasi kailangan talaga, according to the Supreme Court, ito, back up by Supreme Court decision na rin to. Yes. So, you have the committee, yes, you're given the exclusive mandate to initiate impeachment proceedings, but you also have to be conscious about the due process that you need to extend to a respondent. No? Yep.
So, ganun eh. That's how the committee exercise and the due process, practice the principle of due process by calling out the respondent every time an agency finished their presentation and before we even move to another agency. So, it appears hindi sila nag-appear, 'di ba? Hindi naman sila pumunta doon. Maybe that's part of their defense strategy. Pero to me, it did not sit well to the public. Yes. Because dalawang issue lang yan eh. Kung may allegation at di ka pumunta at di mo sinagot, dalawa lang yan. It's either wala ka talagang sagot or iniiwasan mong sumagot. So alin doon ang naipakita ng defense team, ng respondent? Yeah. Walang sagot or iniiwasan sumagot. Yes. So right now, sa Senate, dyan natin makikita, no? Kasi ang sinasabi naman nila, they will answer all this allegation in a proper forum. Now, the proper forum is the Senate. Kaya nga ako, nagtataka rin ako, kung yung defense are very eager to move this forward, in fact, they're very confident that they can debunk all the allegations, all the evidences presented, all that will be presented by the prosecution. Yes. Pakinggan mo yung kanilang interviews, no? Kanilang press conferences, they're very confident. No, we can get the vice president off the hook kasi they're presenting a very weak evidences. They're happy. And yet, on the other side, yung mga senators who are closely associated with their team does not want or do not want you to proceed with the impeachment. So, dapat sana isang yung narrative nila. Dapat yung mga known na mga kakampi ng Vice President, dapat wino-welcome nila din itong impeachment. Kasi yun ang ready ang defense eh. And as you've said, that's the only way they can actually get the Vice President off the hook. And that's how they can belie all these allegations. Yes. And the defense said, we will answer them in proper forum. So I think the senators who are known to be supporters of the Vice President should in fact welcome this. Because the defense team is very ready. Yes. So alin doon pala yung dapat bilang isang, not just one of the members, but even as a, ordinary Filipino, an average-minded Filipino. Teka lang, ano ba talagang gusto nyo? I-ready naman pala yung defense ng Vice Presidente. Ba't ayaw nyo? Oo nga. Ba't ayaw nyo naman mag-proceed, di ba? Gusto nga ni VP Sara ng bloodbath. Saka yung ibigay yung bloodbath sa kanya. Parang, ano ba naman, yun ang pagbigyan na lang sila ng opportunity, di ba? Pagbigyan sila ng opportunity na may pakita na mali yung mga akusasyon. Yes. Kasi pag nagawa nila yun, pahiya yung prosecution. Pahiya yung prosecution. Pahiya lahat, di ba? Yes. So, tama and that would actually reinforces the strength of the Vice President to run for a president. Diba? That would in fact give her that advantage politically. Yes. Kung ready ang defense at mapahiya sila, lalo siyang lalakas in 2028. So, yes, that's so true. At saka so yun ang hamon ko sa ating mga senador. Ang hamon ko sa kanila is to be impartial. Ang hamon ko sa kanila ay husgahan nyo to base sa ebidensya. Yun lang. Yun ang hamon ko. Whichever way it goes, wala akong pake. Kasi sa akin, basta base it on the evidence. Personally, as a lay person, tinitignan ko yung evidence. Matibay yung ebidensya as a lay person. Nakikita ko yun. At hindi naman, ang hirap naman sabihin, paano mo dedepensahan yung isang impeachment charge na grave threat. Pero narinig ko mismo yung kasama niya sa Kongreso na conditional naman daw yun. Pero sabi ng korte, there's no such thing as conditional threat. Kasi pag threat is threat. Diba? Yes, exactly. Hindi yung nagsasalita yung impact ng taong pinagsabihan mo ng ganun. Yes. That's what matters sa korte. Gano ka tatakot? Gano yung effect sa'yo? So, it's not really the one, saying all this threat. The basis for the court to say that whether that threat impacted so much on the person being threatened. And alam mo, that particular charge, for me, sobrang importante yun. Yeah. Na makakuha tayo ng tamang husga dito dahil yun yung nangyayari sa ating lipunan ngayon na people threaten people now. Madalas yung mga threats na nangyayari sa social media ngayon. Malala I get a lot of death threats. I should play one of them right now. Gusto ko na nga sabihin, meron dyan nag-threaten sa akin, yung talagang napapatayin ako, pupugutin ulo. Ganun na ang mga tao. Nalulungkot ako. Dati hindi ganun ang mga Pilipino. Pero ngayon umabot tayo sa punto na may mga Pilipinong ganun na. Nasira kasi, kaya nga parati namin sinasabi, ako at the very least sinasabi ko sa akin mga constituents na we have
we assumed this office, we were elected to this office because of the trust, di ba? And confidence of our constituents. So, kailangan alagaan mo yun eh. Dapat alagaan mo yung tiwala. Hindi yung alagaan na tiwala na gagamitin mo yung influence mo to abuse the trust to a point na yung dapat na gagawin mo as a public officer, as a public servant, ay nakakabigay ka ng ibang impluensya or example sa ibang tao. Kasi they look up to you as a role model, di ba? So that we have to carry ourselves as, especially as public officers, we have to carry ourselves in such a way that would impact onto the public na may certain standard na hindi dapat na ma-maintain, na hindi dapat masira. Unang-una, ugali. Yun. Character, di ba? Hindi dapat hindi dapat yun ma-compromise mo yun. Hindi mo dapat gamitin yung influence mo para instead na maka-shape up ng isang values. Kasi being a public servant, like for example in my case as a legislator, my job is not only to legislate. My job is also to join to be part of the value formation na ginagawa, no? Ibig sabihin, makabigay ka ng magandang dahilan or impluensya na mas magiging maganda yung takbo ng isip, pananalita ng bawat isa. Actually, kung di ako nagkakamali, sa buong mundo ata, ang Pilipino lang yung respeto, yung politeness, yung pagiging makatao is very evident in the way we speak. In our language, andun yun eh. Ho. Yes. Diba? Ho. Minsan pagkausap mo yung medyo matanda sa'yo, hindi yung katulad nung kinakausap mo yung kaedad mo. Halimbawa, kumain ka na ba? The way you were. Yes. Pero pag medyo maedad or matanda sa'yo, ang sasabihin mo is, kumain na ho ba kayo? Yun. Di ba? So makikita mo yung karakter ng Pilipino na marespeto. As sadly, tama nga yung sinabi mo, medyo nag-i-erode yun eh. Yeah. It's also because of the kind of leadership in the politics that we have right now. I think this is really sad, no? Pero alam mo, nakikita ko na lately, because nga of you guys, yung mga bagong mga kongresista for example, iba yung ugali nyo kaysa yung mga mas matagal ng mga politiko. Baka kasi nagka-catch up kami. Sana hindi kayo maging ganun. Yun ang punto ko. Kasi yung mga dating impression natin ng mga kongresista o mga senador ay parang pag kumilos sila ay parang sila ang mga Diyos ng lugar nila. Parang sila yung hari eh. Ganun yung dating eh. Ngayon, napansin ko na parang mas makumbaba ang ating mga kongresista ngayon. Pag makipag-usap sa tao, pag magsalita, at mas maayos. Ibang-iba talaga yung nakikita ko, especially doon sa mga bago. Kaya nga, siguro doon ko nakikita yung mga bagong kongresista sa mga mas matagal na eh. Yung mga mas matagal na may iba dyan, parang pag kumilo sila, kala mo kung sino eh. Pero feeling ko rin kasi nasa ano rin, pag nag-evolve na rin eh. Nag-evolve na. Nag-iba rin yung mindset ng tao. No? Yes. Sa ngayon kasi, because of social media, yung advent ng technology natin, yung tao, they try to own the narrative. I mean, mas nakilala ngayon yung social media, pwede ka na mas nakikilala mo yung leader mo. In fact, yung mga leader, nagtitiktok na rin. Diba? Para just to be identified with the people. I think that kind of shift to the narrative of the people owning the process and owning the government, in fact, makes the leaders now more inclined to be more identifiable with the people. That's why it's medyo sabi mo, medyo accessible. Pero I think yung sa akin naman, let me just yung sa akin naman, I grew up looking at politicians, senators like in the likes of Salonga. Wow. In the likes of I haven't actually, di pa ako pinapanganak doon, but these are the people na naririnig natin, like the Elder Tanyada. Yes. I grew up listening to, Oples, Senator Oples. Si former Senate President na naging Chief Justice din, si Fernan. To some point, the Osmeña brothers, cousins.
sila yung Miriam Defensor. Yeah, diba? So, sila yung nakikita natin na may certain pag nagsasalita sila, maski hindi sila agree doon sa sinasabi ng iba, ay mayroon pa ring statesmanship eh. Mayroong, alam mo yun, these are the old Yes, exactly. Old leaders and old politicians. So, ganun naman yung impact sa akin. Yeah. Nice. So kaya ganyan yung demeanor mo ngayon at decorum. Well, I think so to some extent because I look up to them. Earlier, kanina sinabi ko, I have the standard of the likes of Edsel Lagman. I could not be at par with them. I could never actually imitate them. They have their own way of serving the people, how they present themselves to the public. But at least I have a standard in which of these leaders to follow their footsteps. Yeah. And also, gusto ko na rin tanong sa'yo, since you're from BARM and you won second term. Yeah. Even with your stance and the way you've been conducting yourself, with my impression, akala ko talaga yung mga kalaban ng mga Duterte sa Mindanao ay matatalo sa eleksyon. At hindi yun ang nangyari. In your case, yung mga constituents mo, how are they? Would majority of them align with the Dutertes o hindi? O anong posisyon? Anong iniisip ng mga tao sa at least sa iyong distrito? Every election kasi parang litmus test yan di ba? How effective are you as a legislator? Ako, I can humbly say na the reason, the way, as evidence my re-election is baka satisfied naman yung aking mga constituents kasi pinabalik nila ako despite my position in the 19th Congress na alam naman natin I was active in the squad, I signed the impeachment complaint. Of course, there's backlash. Meron talagang backlash kasi marami, Mindanao, alam naman natin talagang yun ang foothold ng mga Duterte, ang Mindanao. But the people, when it comes to election kasi, they really test whether you are effective as their representative. At least in my case, kung nakaserve ba yung purpose ko sa kanila, kung naibababa ko ba yung mga serbisyo, at least yung through my office, kung meron bang base yung services na binibigay sa kanila. Mukhang pasado naman yun. But as to the national issue, now that it's evidenced also by the way the vote came out from Mindanao. Yes. Not only me, but a lot in my area, in my region, all of us except for one who abstained, all of us voted in favor of supporting the impeachment, meaning voted yes. In Mindanao, I was really surprised because yung mga hindi ko in-expect na lugar, yes ang boto dun sa impeachment. Misamis Oriental, to name a few, all of them, the two representatives from Misamis Oriental voted yes to the impeachment. The two gentlemen from Cagayan de Oro City, one of which will be part of the prosecution team, voted in favor of the impeachment. I'm mentioning this area because this is known bailiwick of the Dutertes. So I think it came to a point where congressmen and even people in Mindanao, because they're also starting to know exactly if these allegations have basis. Right. Ang tao kasi, pag parating ang nature ata ng tao yung magsaliksik, di ba? Kung may allegation, sabi nga nila, if there's smoke, there must be fire somewhere, di ba? So, kung hindi sinasagot, kasi yun hindi sinagot at iniiwasan sagutin. Puros ad hominem yung naririnig mo sa side nila. Ang tao, even if they are supporters, nagsasabi, bakit hindi mo na lang sagutin? Diba? Ba't hindi mo sagutin per allegation? Diba? Kung halimbawa ako, supporter mo, Chris, tapos may mga allegations sa'yo, I will be the first one to approach you and say, please answer this. And please, diba, because I am loyal to you, I support you, please answer this and, prove to me that they're wrong. Yes. Diba? So, kasi hindi sinasagot, iniiwasan, people even in Mindanao started to now ask questions whether these allegations have validity or legitimacy in them, diba? And it's evident by way the votes came out during the
approval of the articles of impeachment. That surprisingly, many Mindanaoan Solons voted in favor of the impeachment. 25 of them voted no, but some of them abstained. Right. So, that's the minuscule of how the Philippines as a country now thinks. Yes. Yeah. Okay. So, speaking of the impeachment again, yung ating dream team, 11 sila. Yeah. Napag-divide na ba kung sinong tatanggap? Sinong mag-aasikaso ng mga iba't ibang mga impeachment charges? Well, that's part of the strategy. I'm not at liberty actually to Hindi mention pwede bang banggitin yun? Hindi naman sa hindi po pwede, pero I don't want to preempt whatever is the strategy of the prosecution team. Ako, support naman tayo sa prosecution. Just think that it's preemptive now as considering the Senate has yet mayroong sariling problema ngayon ng Senate. Hindi pa nga natin alam kung magko-convene ngayon Di ba? With all the happenings now in the Senate, it's so unfortunate, no? First time first time sa Senado nagkaroon ng ganon. Nothing could worse. I mean, the worst thing that would happen is kung may patayan, pero sana hindi naman, I'm so glad na walang nangyari, walang nasaktan. Pero that's the worst thing that the last bastion of democracy, the Senate. So itong nangyari. So we're not even sure whether the Senate would convene now. So hindi natin masasabi kung what would be the role of each of the prosecution would take. Okay. And pero ready na ba yung prosecution? Yeah, Everything? Yeah. Yung pinakita ba nung Congress, yung sa Committee on Justice hearing, hindi pa yun lahat ng ebidensya? Marami pa ba na lalabas sa Senate trial? That is part of the strategy. I love it. Okay. Okay, so kasama din natin nandyan si Ellen Fuentes, Aurora David, Maria Mindasiplon. Kasama din natin si Chris Galguera, Flora Arinas, Jocelyn Para from Santa Rosa City, hi to Elena Google from Dubai, Fibro Nula, Angelita Hoyle Sanger, nandyan din si Mingming, Erlinda Coloma from New Jersey, Bihar Victory from Lebanon, Emski from California, Sokira Chan, and hi to Carmen Cadarao from Germany. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, hinihiling namin ang iyong gabay, proteksyon at pagpapala para sa aming lahat bilang isang bayan. Bigyan mo kami ng pagkakaisa, kapayapaan, mabuting kalusugan at lakas ng loob upang malampasan ang anumang pagsubok na aming kinakaharap. Naway patuloy mong ingatan at gabayan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pamumuno sa bansa. Bigyan mo siya ng karunungan, malinaw na pag-iisip at matatag na puso upang makagawa ng mga desisyong makabubuti para sa sambayanang Pilipino. Ilayo mo kami sa kapahamakan, kaguluhan at anumang masamang hangarin at naway manaig lagi ang katotohanan, pagmamahalan at pag-asa sa aming bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa,
maabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat.